Paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices. Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? What happened? Nakakabahala ang mga balitang lumalabas ngayon tungkol sa kalagayan ng ating bansa pagdating sa enerhiya. Kung mapapansin ninyo, hindi lang basta pagtaas ng presyo ng gasolina ang pinag-uusapan sa mga balita, kundi ang mismong inventory o ang stock na itinatago ng mga malalaking kumpanya. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng seryosong pagpupulong sa Senado kung saan humarap ang mga kinatawan ng Petron, Shell, Caltex at iba pang malalaking pangalan sa industriya ng langis dito sa Pilipinas. Ang dahilan ng pagpapatawag sa kanila ay ang lumalalang problema sa pag-angkat natin ng krudo mula sa ibang bansa. Ayon sa mga ulat, ang reserba natin ay unti-unti nang nauubos dahil sa gulo sa pandaigdigang merkado at sa hirap ng pagbiyahe ng mga barko sa dagat. Marami ang nagtatanong kung sapat pa ba ang supply na meron tayo para sa susunod na buwan o kung kailangan na ba nating maghanda sa isang matinding krisis na magpapatigil sa ating transportasyon. Ngunit ang pinakamalaking tanong na dapat nating sagutin ngayon ay ito: totoo nga ba ang babala na hanggang sa katapusan na lamang ng Abril ang itatagal ng supply ng langis sa ating mga gasolinahan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para maintindihan natin ang lalim ng problemang ito, kailangan nating tingnan ang mismong pahayag ng mga kumpanya sa harap ng ating mga mambabatas. Sa gitna ng pagdinig, hindi na naitago ng mga supplier ang tunay nilang pangamba dahil mismong sila ay nahihirapan na ring makahanap ng mapagkukunan ng produkto. Ang Caltex at Jetty ay diretsahang nagsabi na ang hawak nilang stock sa ngayon ay tatagal na lamang hanggang sa huling araw ng Abril. Ibig sabihin nito, kung walang darating na bagong barko bago matapos ang buwan, posibleng magkaroon ng kakulangan sa kanilang mga sangay. Ang Petron at Shell naman ay may kaunti pang palugit dahil ang kanilang supply ay sapat pa raw hanggang sa katapusan ng Mayo. Bagamat mas mahaba ito ng kaunti, hindi pa rin ito sapat na rason para tayo ay maging kampante dahil ang proseso ng pagbili at pagpapadala ng langis ay hindi naman mabilis na nagagawa sa loob lamang ng isang araw. Ang isa sa pinakamalaking hadlang na nararanasan nila ay ang tinatawag na tightness sa supply o yung sobrang hirap na makakuha ng bakanting volume ng langis para sa Pilipinas. Isipin ninyo na ang buong mundo ay nag-aagawan sa limitadong supply na available at dahil maliit na bansa lang tayo kumpara sa iba, madalas ay nauunahan tayo ng mga mas malalaking bansa tulad ng India at iba pang bahagi ng Asia. Dahil sa tindi ng kompetisyon na ito, ang mga supplier ay napipilitang magbayad ng mas mataas na halaga para lamang masiguro na may darating na krudo sa ating mga daungan. Hindi lang ang presyo ng langis ang tumataas, kundi pati na rin ang bayad sa kargamento, ang mga buwis sa pag-angkat, at pati ang insurance ng mga barko na dumadaan sa mga delikadong ruta sa dagat. Lahat ng gastusin na ito ay nagpapatong-patong kaya lalong nagiging mahirap para sa mga kompanya na magpanatili ng murang presyo at sapat na stock. Sinasabi ng ating pamahalaan na mayroon pa tayong sapat na supply para sa susunod na 45 araw at inaasahan nilang magiging tuloy-tuloy ang dating ng mga susunod na kargamento. Gayunpaman, ang mga kumpanya ng langis ay mas maingat sa kanilang mga salita dahil wala pa silang hawak na matibay na kumpirmasyon kung kailan talaga ang susunod na dating ng barko. Sa ngayon, nasa sitwasyon sila na kailangang maghintay at magmasid sa galaw ng mundo dahil sa mga tensyon sa labas ng bansa na hindi natin kontrolado. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang pag-amin nila na handa na silang gumamit ng mga produktong
may mas mababang kalidad, basta masiguro lang na mayroong laman ang mga tangke natin. Handa silang kumuha ng mga Euro 2 na klase ng langis kahit luma na ito dahil mas mahalaga na may magamit ang mga sasakyan kaysa sa tuluyang mawalan tayo ng kahit na anong opsyon. Ang sitwasyong ito ay isang malinaw na babala na kailangan nating maging mapagmatyag dahil ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay nakasandal sa daloy ng supply na ito. Bukod sa mga problemang nabanggit natin kanina, may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit tila sumasakit ang ulo ng ating mga oil companies ngayon. Kung iniisip ninyo na pera lang ang kailangan para makabili ng langis, doon tayo nagkakamali dahil ang mas malaking kalaban natin ngayon ay ang tinatawag na export ban. Para sa mga hindi pamilyar, ang export ban ay nangyayari kapag ang isang bansa ay nagdesisyon na itigil muna ang pagbebenta ng kanilang produkto sa ibang bansa. Bakit nila ito gagawin? Simple lang ang dahilan, gusto nilang unahin ang pangangailangan ng sarili nilang mga mamamayan bago sila maglabas ng supply para sa atin. Ang masakit dito, ang mga bansang nagpapatupad nito ay ang China, Singapore at Thailand, na sila pa namang pangunahing kinukuhanan natin ng supply dito sa Pilipinas. Dahil dito, kahit may pambayad ang ating mga kumpanya, wala silang mabilhan dahil sarado ang pinto ng mga kapitbahay nating bansa. Dahil sa ipit na sitwasyon na ito, hindi na kaya ng mga pribadong kumpanya na solusyonan ang problema ng mag-isa. Humihingi na sila ngayon ng saklolo sa ating pamahalaan para magsagawa ng tinatawag na government-to-government negotiation. Ang ibig sabihin nito, kailangan na nating idaan sa diplomasya o pakiusapan ng gobyerno ng ibang bansa. Ang hiling ng mga oil companies ay kausapin ng ating mga opisyal, ang mga leader ng mga bansang may malalaking reserba ng langis. Baka sakaling sa pamamagitan ng formal na ugnayan ay bigyan tayo ng espesyal na konsiderasyon at payagan tayong makabili kahit may umiiral na ban sa kanilang panig. Ito na lang ang nakikita nilang paraan para makalusot tayo sa force majeure o yung mga hindi inaasahang pangyayari na nagpapatigil sa normal na daloy ng kalakalan. Sa gitna ng pagdinig na ito, naging mainit din ang panawagan ng ating mga senador sa Department of Energy o DOE at sa Philippine National Oil Company. Ang mensahe sa kanila ay malinaw, huwag na silang matulog at kailangan na nilang magtrabaho ng doble para makahanap ng malinaw na solusyon. Nakakabahala kasi na habang papalapit ang krisis, tila wala pa tayong naririnig na konkretong hakbang kung paano tayo makakaligtas sa oras na tuluyan ng maubos ang mga reserba sa Abril o Mayo. Hindi sapat ang pagsasabing ginagawa ang lahat. Kailangan ng mga Pilipino ng kasiguruhan na hindi titigil ang mga sasakyan sa kalsada at hindi magdidilim ang ating mga tahanan. Isipin ninyo, kung ang mga higante sa industriya ay umaamin na silang nahihirapan, paano pa tayong mga ordinaryong mamamayan na umaasa lamang sa kanila? Ang sitwasyong ito ay hindi na lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol na ito sa kung paano tayo mabubuhay sa mga susunod na buwan. Habang ang ibang bansa ay naghihigpit na ng kanilang mga sinturon at itinatago ang kanilang sariling yaman, tayo naman ay naghahabol sa oras para makahanap ng butas kung saan tayo makakakuha ng tulong. Ang tanong ngayon, sapat kaya ang impluwensya ng ating gobyerno para mapapayag ang mga bansang ito na buksan muli ang kanilang supply para sa atin? Dahil sa tindi ng kaba ng mga oil companies, hindi na napigilan ng ating mga senador ang madismaya sa Department of Energy o DOE. Sa gitna ng mainit na diskusyon, diretsahang sinabihan ang mga opisyal na huwag nang matulog dahil tila kulang na kulang ang kanilang inilatag na plano. Nang tanungin sila kung may ginagawa na bang hakbang ang gobyerno para makipag-usap sa ibang bansa, iilang pangalan lang ang nabanggit nila tulad ng India, Amerika, South Korea at Japan. Bagamat may darating na 22 milyong litro ng diesel mula sa Japan ngayong Sabado, sandaling tuwa lang pala ito. Ang masaklap na katotohanan, ang dambuhalang dami ng diesel na iyon ay tatagal lamang ng isang araw dahil sa sobrang taas ng demand natin dito sa Pilipinas. Isipin ninyo, isang araw lang ang itatagal ng tulong na inaasahan natin. Kaya naman hindi masaya ang Senado sa naririnig nilang mga sagot dahil mukhang wala talagang matibay na estratehiya
para sa paparating na krisis sa Abril at Mayo. Kahit pa may tinatawag na emergency powers ang ating Pangulo, may isa pang malaking harang, ang oras. Ayon sa Department of Finance, kailangan pa nating maghintay ng 15 araw para sa publication bago tuluyang maipatupad ang anumang kautusan para bawasan o itigil ang singil sa excise tax ng langis. Ibig sabihin, kahit pirmado na ang mga dokumento, hindi pa natin mararamdaman ang bawas presyo agad-agad. Ang mas malaking takot ngayon ng lahat ay baka pagdating ng oras na maayos na ang usapin sa buwis, wala na tayong langis na babawasan ng presyo. Ang pinakaimportanteng tanong na naiiwan sa atin ngayon ay ito: may darating pa nga bang barko o aabutan na tayo ng tuyot na mga tangke? Kayo, sa tingin nyo ba ay sapat ang ginagawa ng ating gobyerno para hindi tayo tuluyang maubusan ng supply sa mga susunod na linggo? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.